Magandang araw po minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to, kung saan po sinasagutan Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan salita niyang Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay isang paksang makabuluhan at relevant po sa ating panahon. Ano po? Isang balita po natin, si Barack Obama ay isang sosyalista. At yun ang kanyang gustong ipasok sa bansang Amerikano po. Na isang dapat demokrasya at nangangapital o capitalist. Ano po, so ang ating pag-uusapan po, ang tanong po natin, naayon ba sa Biblia naayon ba sa katuruan ng Biblia ang sosyalismo? Okay, tingnan po natin muna kung ano ibig sabihin ng sosyalismo. Ang sosyalismo po ay yung naglalayon po sila na maging pantay-pantay ang mga mamamayan pagdating po sa level po antas ng ekonomiya. Sabi nila pag lahat daw po ay pantay-pantay, magkakaroon po ng tinatawag na social justice. Ito pong pananaw na to ay matatagpuan natin sa Bible. So, sagot po natin dito ay hindi. Ano po? Ayon po sa pag-aaral na ginawa po ng inyong lingkod din po. So, nag-research po ako patungkol po dito. Mga iba't ibang pananaw po. Ano po? So, si Karl Marx po ang ama ng sosyalismo o komunismo. Kung galing po sa salitang common, na kumbaga, sinishare nila ang pare-parehong mga kakayahan, no, sa pananalapi. So, sabi po nila, ang isa pong pananaw po nila, pakita daw po natin sa Bible, ang ideolohiyang ito. Buksan po natin yung ginagamit po nilang sitas. Dito po sa Gawa 2:44. Basahin po natin. Po. So, medyo maliliit po kasi letra na ito, kaya kailangan magsalamin ako. Sabi po rito, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi. Alhat pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian. Tangperi pinamamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan po ng bawat isa. So, sinishare nila ang kung ano yung meron isa, yung isa yung meron nun. Po. So, makita po natin dito yung kanilang ginawang pagbibenta po ng ari-arian ay kusang loob po, no? Samantalang po sa kalakaran po ng komunismo at sosyalismo, ito po ay sapilitan na dakilain surrender mo ang property mo sa kanila. So dito po, itong talata po na to, itong talata na to, nangyari dito, ay minsan lang po nabanggit, ano po. Ibig sabihin, hindi po ito mandatory sa mga mananampalataya na gawin, ano po. Pero ito po ay kusang loob po na ginagawa isang tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero nga po katang isang sikat po na singer noong panahon na pangalan po niya Keith Green. Pamagat ng kanta niya po ay You Put This Love in My Heart. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos na dinagay po niya sa puso natin, kaya po tayo nakakagawa ng mga sakripisyo, alang-alang po sa mga taong nangangailangan, mga kapatiran po natin. So wala po ditong pinipilit po. At saka yung surrender po natin ng ating ano man ang meron tayo, tinatangkilik natin, ito po ay hindi po sa gobyerno, kumbaga sa mga nangangailangan natin binabahagi. Okay. So, yung private property, na-abolish po nila sa sosyalismo. Nakalagay po sa Biblia, ito po ang talagang turuan po natin sa Lucas 10, ito. Pagkabakas po tayo doon, buksan po natin para mabasa yung sarili natin. Ito.
Medyo malit na naman. Sampo. Ito. Ito po sinasaad. Manatili kayo sa bahay na tinutuluyan nyo. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kainin at inumin ninyo ang anumang ihain sa inyo, nila sa inyo. Dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. So, ito po ang tinuturo po ng Biblia. Na kung tayo po ay magtatrabaho, tayo po ay tatanggap ng sahod. So, kung tayo po ay nagtrabaho at kumita po tayo sa trabaho natin, pwede po natin bilhin ng kahit ano. Wala pong pumipigil po sa atin, sa ating pong mga Kristiyano. So, nasa Biblia po yung pagkakaroon ng private property dahil po inutusan po tayo sa 10 Commandments na huwag magnakaw. So, yung huwag magnakaw tumutukoy po sa property ng iba, huwag po nating nakawin. Ano po? Tsaka huwag kayo mag-imbot yung pinag-iimbutan natin o pinagnanasaan natin ang hindi atin. Okay. So, ito po yung mga tumutukoy po sa mga batas po ng Panginoon. Tumutukoy po sa pagkakaroon ng private property. So, ibig sabihin yung socialismo po, yung property ng iba, binibigay sa iba. Ito po yung maliwanag po na pagnanakaw po, in broad daylight, ano po, yung ari-arian mo bibigay sa iba, para lahat kayo maging bantay. Ito po ay taliwas po sa salita ng Diyos. Tinuturuan po natin maging tamad yung kapwa-tao natin. Ano po? Na hindi naman niya pinagpaguran, mapapasa kanya yung ari-arian mo, kayamanan mo. So, ang tinuturo po ng Biblia po sa atin, at tayo po ay magbanat ng buto. Magsumikap tayo para tayo ay magkaroon ng ari-arian o ano man ang gusto natin magkaroon tayo. So, may kalayaan po tayo sa ilalim po ng katutusan ng Diyos. Wala po sa ating mipigil po na gawin ang gusto natin. At lalo na po, tinahan po natin ng sa langit mismo, wala pong tinatawag na equality. Dahil kung ano po ang effort na binigay po natin sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagmamahal natin sa kapwa natin, tayo po ay gaganin palaan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, narito ako, darating na ako, at bibigay ko sa isa ang gantimpala na ayon sa kanyang gawa. So, yun po ang salita ng Diyos. Ano po? So, ating pong tatanggapin sa Diyos ay batay po sa trabaho, pagsusumika po natin sa kayaan ng Diyos. So, kung tayo ay Kristiyanong tatamad-tamad, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, at hindi paminsan-minsan natin ang church, at hindi tayo tumutulong sa kapwa natin. So, ano na lang ang reward po na tatanggapin natin sa Diyos? Siyempre, konti o wala, ano po. So, ganun din po sa buhay po natin sa mundo na to. Kung tayo po ay masipag at matyaga, siyempre, pwede tayong yumaman, ano po, kagaya po ni Manny Villar. So, hindi po niya kasalanan kung bakit siya naging mayaman. So, yung pong socialismo ay pagka-inggit po sa kapwang mayaman na nagsumikap, kaya siya yumaman. So, ito po ay kasalanan yung inggit po, no? So, wala po sa langit o sa policy ng Diyos ang equality, kundi naayon po sa gawa po natin, ano po, kung gaano po tayo nagtrabaho, yun po ating aanihin. Nakalagay nga po sa Biblia, kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. So, ganun din po sa buhay Kristiyano, ano po. Ang kapitalismo ay makita po natin sa Mateo 25. Buksan po natin mga Biblia. So, dito po yung katuroan po ng Diyos tungkol po sa pag-i-invest ng pera at pagkakaroon ng earnings of profit, ano po. Kabakas po tayo doon.
sa 25. Basahin po natin. Ang tayong hagat tungkol sa tatlong alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa kwentong ito ni isang taong paalis at papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanyang mga alipin ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ng ayon sa kanilang kayahan magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000 at ang isa naman 2,000 at isa pa ay 1,000. Pagkatapos umalis na siya, ang alipin ay binigyan pala ng 5,000 hanggat na umalis at ginamit sa negosyo ang pera at tumubo siya ng 5,000. Kaya din ang ginawa ng alipin binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000 pero ang alipin binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa, tinago roon ng pera. Kalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila. Pinatawag sila upang magbalita. At tungkol sa perang pinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, ito po ang 5,000 na binigay nyo sa akin at ang karagdagan 5,000 na tumubo ko. Sumagot ang amo niya, magaling. Isa kang mabuti at matapat na alipin. Dahil naging matapat ka sa konting pinagkatiwala sa iyo, mamahala ko sa iyo ang mas malaking halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Halika't, yun nga. Pagkatapos, lumapit naman ang binigay niya 2,000 at sinabi, ito po ang 2,000 na binigay niya sa akin. Nakaragdag 2,000 na tinubo ko. Sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin dahil naging matapat ka sa kaunting pinagkatiwala sa iyo. Pamahalas ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Di ka makibagi sa aking kaligayahan. Lumapit din ang alipin na bigyan 1,000 at sinabi niyang sa kanyang amo, alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Pinakuha niyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya binang ko ang pera sa lupa. Ito po ang 1,000 na binigay niyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko tinanim at kinukuha ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang dineposito sa bangko ang pera ko? Para sa pagbalik ko ay may makuha ko interes. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000 sapagkat ang mayroon bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Tapon ninyong walang silbing alipin na yan sa kadiliman. Sa labas doon iiyak siya at mangingalit ang kanyang ngipin. So makita po natin ang katuruan ng Panginoon. Ano po? So ang naayon sa Bibliang katuruan po ay ang pag-nenegosyo o pag-invest ng pera o kapitalismo kaysa sa socialismo. Ano po? So para po guminhawa ang tao, kailangan po natin ng maghanap buhay tayo o kaya magnegosyo, no po. So wala pong pinayaman ng sosyalismo. Ang nagkakamal po yung mga nasa gobyerno, yung estado ang tinatawag nila. At kontrolado ang lahat. So sa ilalim ni Obama, kung siya po ang manatiling pangulo po ng Amerika, so kaawa-awa po ang kalalabasan ng bansa na yun. So, dati po, sila po ay angat, pero pag kanila pong tatanggapin ng sosyalismo, sila po ay maghihirap po. Ano po? Dahil wala pong pinayaman ng sosyalismo. So sa kapitalismo lang tayo nakakita ng mayayamang nagmamayari ng mga malalaking negosyo. So yung mga nakakabili ng mga malalaking bahay, mga ilang kotse. So ito po ang mas pinapaboran po ng salita ng Diyos, ang pamumuhunan, ano po. Okay, so yung pong pagtulong natin po sa may hirap, nandyan po yan. Lahat po tayo ay nagsusumikap at lahat po tayo ay kumikita ng pera. Siyempre, meron tayong maitutulong sa mga nangangailangan.
Kaya, matutupad po yung sinasabi sa salita ng Diyos, yung nakita natin sa gawa, na nag-share po sila kasi yung mga nagmamay-ari ng mga property, binenta yung kanilang property. So, sa Kristyanuhan lang natin makita ang pagtutulong sa nangangailangan po ay bukal po sa puso po natin. Pagkakaroon po natin ng habag po sa kapwa natin, ito po ang nag-aalis po ng nakakaawang mga kalagayan ng ating mga kababayanan po. So, ang tinuturo po ng Biblia ay kalayaan at karapatan po ng magmay-ari ng mga bagay-bagay po. So, ito po ang susi sa pagpapala ng Diyos. Kasipagan, pagiging matyaga, masipag, at yun nga, pagtrabahuan po natin. Katulad din po sa ating spiritual na kalagayan, tayo po ay magsumigasi, ganun po. Hindi po tayo pwede magpapetics, tatamad-tamad po sa ating relasyon sa ating Panginoon. So, kung ano yung pinapagawa ni Lord, yun gawin natin. So, alam po natin na gusto ng Panginoon, tayo po ay palagi magpalinis ng ating puso, kaluluwa. Tayo po ay laging makapag-usap sa Diyos. At palagi pong magbasa ng Bible, sundin ang nakalagay sa Bible. Ano po, at lamayo sa kasamaan. Talikuran naman sa mga gawain at iwaksi ang gawa ng kadiliman. Ano po. So, depende po sa gawa po natin, tayo po ay gagantimpalaan ng Diyos. Okay, so tayo po ay gagantimpalaan hindi dahil tayo po ay miyembro ng isang church, hindi po dahil tayo po ay kung ano yung ginagawa natin na gawa lang ng tradisyon ng tao. Dapat po sinusunod po natin ang salita ng Diyos. Nakalagay sa Biblia, ano po. So, kung tayo po ay trabaho ng trabaho nga, akala natin sa Panginoon. Pero, hindi naman pala ginagawa ni Lord. Tayo po ay pinakakawawa sa lahat, ano po. Wala po tayong tatanggapin wala sa Diyos, kundi parusa, kaya yung kanyang puot, ano po. So, dapat alam natin ang sinusunod natin na sa salita ng Diyos. So, kung tayo po ay masipag nga sa ating reliyon, malakad tayo ng paluhod, sumasama tayo sa mga prosesyon, pero yun po ang ginagawa natin ay kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po ay kasuklam-suklam sa Panginoon, hindi po pagkakaroon ng kaluguran ng Diyos dito, kundi tayo po ay makakaranas ng puot ng Diyos. Kung ating pinipilit po yung tradisyon natin, nunuro sa atin natin mga magulang, mga ninuno natin na kasalanan. So, dapat sinasabi po natin sa salita ng Diyos para tayo po ay kalugdan ng Panginoon at gantimpalaan po niya. So, kung kayo po ay gusto nyong may tama ang buhay nyo ayon sa plano ng Diyos, ayon sa paggustuhan ng Panginoon, pagsiyan na po natin lahat ng kasalanan natin, iwaksin na natin lahat ng mga masamang gawain, ano po, at tanggapin natin si Yesu Cristo bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Sumunod po kayo sa panalangin na to ng pananampalataya. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Sa salita niyo narinig ko ngayon, Panginoon, na ang kalooban niyo pala po, Panginoon, ay pagpapala para sa inyong mga tinawag, Panginoon, para sa inyong mga linigtas. Lord, patawad po sa lahat ng makasalanan ko. Linisin niyo po ako ng banal dugo ng inyong anak na si Yesu Cristo. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Kayo na pong maging tagapagligtas, Panginoon, ng aking buhay. Kayo pong maghari, Panginoon. Simula sa araw na ito, O Diyos, ako po yung maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang hanggang sa huling hininga. Panginoong Jesus, puspusin niyo rin po ang ng Espiritu kung mapagdungo pa niya lahat mga toksod lang ng Diablo. Lord, maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, at sa buhay na walang hanggan na pinagkakaloob niyo po sa akin sa sandaling ito.
Dalangin ko po, Panginoon, na malulahati kayo sa buhay ko na to. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng plinano niyong maganda para sa akin, Panginoon. As naghihintay po sa akin na pamana sa inyong kaharian. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nalangin kayo niya ng taos puso, magsaya kayo magtalumpay sa tuwa. Dahil pinatawad na ng Diyos sa lahat ng kasalanan niyo. So, para kayo lumago sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, simulan niyo sa Gospel of John. Kilalanin niyo ang Panginoong Jesucristo. At kung ano talagang kaya niyang gawin sa buhay natin. So, sumunod mga tayo ng church, kung saan mo tinataas na pangalan ay pangalan ng Panginoong Jesus, di pangalan ko sino Santo, po pangalan ni Mama Mary. Dahil isa lang po ang daan pumunta sa langit, si Jesucristo, ang nag-iisang anak ng Diyos. Sumunod mga tayo ng church, kung saan mo pinapangalan ay purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. Wala Genesis and Revelation, at hindi po tradisyon ng simbahan, hindi rin po doctrine ng tao. Sumunod mga tayo ng church, kung saan ang Espiritu Santo kumikilos sa kalagitnaan nila, tumutulong sa pagsamba at nagbabago ng buhay ng mananampalataya. So, kung kayo pa yung napagpala na ating programa ngayon, pwede niyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, ang mga natututunan niyo sa programa na to. At pamalitan niyo po sa mga kapitbahay niyo, kakilala na may sagutan Diyos sa mga katanungan natin, mga problema natin sa buhay. Hindi na po natin kailangan makapasadaliim o mapilitan mo pa ng mga palabas sa TV o sa internet na kunyari sinasagot ang tanong natin pero dinadala lang tayo sa panibagong sekta. Wala po sa reliyon ng kaligtasan kundi na sa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang butunan na si Jesus. So, kung kayo may makaragdagang mga tanong, feedback, suggestion, comment, malayo po kayo mag-email sa akin o kaya sumulat mag-text o kaya mag-tweet, ano po. At kung kayo naman po ay inihibo ng Panginoon tumulong sa mission na to para tuloy-tuloy po tayo dito na makapag-share ng magandang balita ng kaligtasan sa mga kababayan po natin sa lahat ng dako. Welcome po niyong tulong na panalangin at tulong na pinansyal. Hanggang susunod po na pagkita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.